kayo ba, ano ba yung prefer nyo? High-paying client na one-time project lang or hindi rin ganun kataas na salary pero for long term? Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mary Det and I am a full-time freelancer. So for today's video guys, today's Friday, iniisip ko na gumawa ng video every day or at least every other day para mag-share sa inyo. So, ayan. Gusto ko lang yung parang kwentuhan lang and i-share ko yung experience ko and my life as a freelancer para magkaroon ng idea yung mga mommies or yung ibang mga gustong pumasok sa freelancing. Ayun, itong video na to, i-share ko sa inyo yung experience ko and kung bakit ko nga ba pinili yung long-term client kesa yung part-time and multiple clients. So, depende yan sa choices nyo pa rin. So, when I start, so, nung nag-start ako sa freelancing, guys, I used to have multiple clients. Like, for 3 to 4 clients and pag nag-end yung contract ko dun sa isang client, nag-a-apply agad ako and pag nagsabi na yung client ko na hanggang ganito na lang yung project natin, nag-a-apply agad ako in advance para at least merong pumalit dun sa matatanggal na client or mawawalang client. So, ganun yung ginagawa ko before I have this full-time client or long-term client na inoferan niya ako ng long-term position. So, actually, itong client ko na to, nabanggit ko na din dati na nung umpisa, part-time lang yung work ko sa kanya. Kasi nga dati, hindi talaga ako nag-a-apply sa full-time position. Kasi nga, syempre, dati kasi ang alam ko, pag full-time, kailangan mo mag-work ng 8 hours na tuloy-tuloy. Since meron akong anak and kailangan kong mag-prepare ng food sa anak ko, pinili ko mag-apply ng mga multiple clients and part-time position. So, ganun yung ginagawa ko before. So, itong client ko na to, parang after almost 6 months na nag-work ako sa kanya, inoferan niya ako ng full-time position. Noong una, ayokong tanggapin kasi nga, ang akala ko nga, 8 hours tuloy-tuloy yung work namin. And nung binigay na niya yung mga terms na, alam mo yun, pinag-usapan namin. So, ang sabi ko kasi sa kanya, hindi ako pwedeng mag-work ng 8 hours na tuloy-tuloy dahil nga, alam mo yun, kailangan, meron akong ibang gagawin aside dito sa work ko. So, meron akong priorities aside dun sa work ko. Tapos, ayun, nag-agree naman kami na mag-work ako ng 6 to 8 hours a day. Pero yun, anytime pwede ko siyang gawin. Kaya napapayag niya ako dun sa long-term or full-time position. And ang offer din nitong client ko na to is for long-term contract. Like, as in, nung nag-uumpisa kami, years na yung pinag-uusapan namin. So, ayun na nga guys, nung nag-usap kami ng client ko and binigay niya yung mga terms na and condition na pag-usapan namin. So, ayun, napapayag ako. And nung time na yun, alam niya na meron pa rin akong ibang client. Actually, meron akong 3 client noon na part-time lang. Buti na lang yung 2 client dun sa part-time ko as in 1 to 2 hours lang a day and yung isa 4 hours. So, nung nag-uumpisa ako, medyo talagang, alam mo yun, sobrang konti lang talaga yung tulog natin that time. Pero, nung nag-end yung contract ko dun sa mga ibang part-time ko, hindi ko na nirenew or sinabi ko sa kanila na hindi na ako available dahil nga meron na akong full-time client. Buti naman, mabait yung mga naging client ko. Humanap na lang sila ng ibang VA. So, ayun, nung napansin ko nung multiple clients yung hinahandle ko, i-share ko sa inyo kung ano yung difference nung dalawa, kung ano nga ba yung pagkakaiba nung dalawa. For me, parang meron siyang meron advantage and disadvantage yung dalawa, yung full-time and long-term contract dun sa part-time contract na medyo high-paying client. Yung mga naging client ko kasi ng contract-based,
medyo high paying siya. So, mas mataas siya compared dun sa long-term client ko. Pero, nung naisip ko na dun sa long-term, at least, pag nag-long-term client ako, hindi ko na kailangan mag-apply ng mag-apply. Like, pag matatapos na yung contract ko dun sa isang client ko, mag-a-apply na naman ako. And alam mo yun, nandun yung worries na paano kung itong mga client ko na to, biglang hindi mag success yung business. So, may chance ako mawala ng client. Since part-time lang naman ako, so mabilis lang nilang i-give up yung VA. Since, yun nga, part-time lang naman yung work ko sa kanila. So, at saka yung work ko, parang lang siya. As in talaga, pag may kailangan lang sila, saka lang ako nila kukontakin. So, kung ano lang yung tinrabaho ko, yun lang talaga yung babayaran nila. So, ayun, nung time na yun, medyo nag-isip ako kung ano ba talaga yung kailangan. Alam mo yun, kung para sa akin, kung ano ba talaga yung mas kailangan ko, yung medyo high-paying job na every now and then kailangan mong maghanap or kailangan mong mag-apply, or yung hindi ganun ka taas, pero hindi din ganun kababa, ha. Syempre, mataas pa din siya, pero syempre, hindi kagaya dun sa multiple clients na syempre mas marami kang client, mas malaki yung kita mo. So, ganun lang naman yun. So, ayun. Kaya nung time na yun, nag-isip talaga ako kung mas gugustuhin. Sa akin kasi, mas gugustuhin ko yung parang, yung security na every month meron akong kikitain. And, hindi ako apply dahil nga din, isa pa yun dun sa iniisip ko, syempre pag mag-a-apply ako, another interview na naman, another gawa ng proposal. So, yun yung yun yung nasa isip ko before, kaya napa-oo na din ako dun sa long-term client ko. And isa din yun sa sinabi ng client ko na at least hindi na nga ako maghahanap ng client. So actually siya din yung nag-offer no na oo, hindi ganun kalaki yung kikitain ko doon sa kanya, pero at least meron akong secured na income every month. And take note guys, nung nag-umpisa ako dito sa client ko, parang mga after 1 to 2 years, parang naging times 2 yung salary ko sa kanya or yung kinikita ko sa kanya dahil nag-boom talaga yung business niya. So, akala nyo yun from 900 listings nung nag-uumpisa ako, and now meron na kaming almost 20,000 listings. So, 'di ba? Habang hindi naman porket long term na parang hanggang dun ka na lang. So, the more na ano bang tawag dun? Nakalimutan ko yung term. The more na nagiging successful yung business ni client, nagiging successful ka din. So, dun kasi sa usapan din namin ni client, meron kasi akong percentage na makukuha doon sa kita nila. Kaya habang lumalago yung business, lumalaki din yung kinikita ko sa kanila. So, parang sa akin feeling ko naman okay siya sa akin kasi nga syempre hindi naman ako tatagal dun sa client ko na to kung hindi siya okay. So, ayun, actually hanggang ngayon, meron pa rin nag-i-invite sa akin sa Upwork. And ayun, dinidecline ko na lang kasi wala naman akong kakilala na same sa niche ko na friend kami sa Upwork. Ngayon kasi parang meron ka pwede mong i-recommend yung friend mo. So, ayun guys, ito yung nag-work sa akin dito sa freelancing. And ayun, try nyo din na maghanap ng client na for long term talaga. And syempre, kailangan galingan din natin sa trabaho. Syempre, hindi naman tayo ikikip ng client for long term kahit long term na yung pinirmahan mong kontrata kung hindi natin ayusin yung trabaho natin. So ayun, gawin natin yung best natin para i-keep tayo ni client for long term. And yun din yung isa sa pinaka nagustuhan ko dun sa client ko kasi minsan nagbibigay siya ng feedback sa akin kung ano yung mga kailangan ko pang i-improve. So, yun din yung way ko para i-improve yung sarili ko or yung skills ko.
So, ayun lang guys. Kayo ba, ano ba yung prefer nyo? High-paying client na one-time project lang or hindi ganun hindi rin ganun kataas na salary pero for long term. So ayun, kayo tingin nyo ano ba yung gusto nyo? Speaking of long term, itong client ko na to, itong long term client ko na to, dapat kasi nung nung last year, nag-iisip na talaga ako na this year 2025, plano kong maghanap ng another part-time client kasi nung parang last year parang medyo naging chill lang yung work natin, isa lang yung hinandle kong client. Actually nung medyo pa September na yata, pa end of the year, meron ako naging isang part-time client, yung client ko pa rin dati, and may pinagawa siya and yun lang yung naging part-time client ko. And ngayon nag-stop na ulit kami ng work ng part-time client ko. Inisip ko starting January maghahanap ako ng part-time client ulit para naman kahit papano, dahil meron pa akong time, like 2 days kasi yung day off ko and minsan wala akong ginagawa pag day off ko. So naisipan ko na maghanap na lang ng another part-time client para kahit papano may ginagawa pa rin ako sa day off ko, and alam mo yun, another income pa din yun. And nung January, yung client ko nag-offer siya ng dagdag oras, like yung instead na 2 yung day off ko, isa na lang sa isang linggo. So ayun, ngayon, kaya nung mga nakaraang araw, hindi rin ako masyado nakapaggawa ng video dahil medyo sobrang busy namin. And, di ba nga nabanggit ko dun sa ibang video ko na nagtatransfer kami ng listing sa Poshmark, and ngayon nga nadagdagan na nga yung Depop. And, good news guys, yung Poshmark namin, medyo nagkakaroon na kami ng benta every day, and actually, medyo natutuwa nga ako dahil yung mga high-end product namin or high-end clothing namin na medyo mahal, minsan nasa $100 up. Hindi ko talaga naisip na dun yun sa Poshmark mabebenta. So ayun, medyo natutuwa din yung client ko. Nung last week nga, sinabi nga niya na parang kinongrats nga niya ako kasi parang ngayon unti-unti nang parang nagiging totoong business yung Poshmark. Dati kasi nung nag-uumpisa kami sa Poshmark, as in talagang walang sale every day. Halos sa isang parang mga after 2 to 3, hindi, mga 1 week na nagli-list kami, nakabenta kami ng 1 hanggang 2. And after 2 weeks, parang 5, ganun. And then, yun, nung mga after 3 weeks na, doon na nag-umpisa na halos everyday, meron kaming nabebenta. Minsan wala, pero minsan, minsan 3 hanggang 4 na sales a day, ganun. Pero kaya, natutuwa yung client ko kasi, yun nga, parang umpisa na nga na nagiging business yung Poshmark namin. And another bayad yun dun sa kumbaga parang sa percentage ko sa eBay, another percentage yung makukuha ko sa Poshmark. O di ba? Habang nagiging successful yung business ni client, nagiging successful din yung salary natin. Charis. Pero ayun nga guys, syempre kailangan natin mag-extra income kasi sobrang taas talaga ng mga bilihin na ngayon. Anyway, ang dami ko nang sinabi. Ayun nga, since dapat nga mag-a-apply ako ng part-time client, hindi na ako nag-apply dahil itong full-time client ko nga, inofferan nga niya ako ng additional time and syempre additional payment yon on top of my salary. So, kaya ayun, sabi ko, at least, 'di ba, hindi na ako mag-a-apply or magsisend ng proposal sa Upwork or sa onlinejobs.ph. Inisip ko kasi yon, dapat i-vlog ko yon yung pag-a-apply ko para at least yung mga mommies or yung mga gustong mag-apply din, parang gusto ko na sabayan sila sa paghahanap ng client. Kaya lang ayun nga, yung client ko nga,
nag-offer nga siya ng additional time. So, hindi na ako mahirapan mag-apply. Pero, ayun guys, kung gusto nyo na magpa-check ng proposal and alam niyo yun, kung meron kayong gustong applyan and gusto nyong ipa-check yung proposal, itry nyo mag-message sa Facebook ko. Nandito yun sa sa YouTube ko, sa YouTube information yata, I think, parang ganun. So, dati kasi, meron kaming coach na nagtuturo sa amin and nag-guide sa amin habang nagsisend kami ng proposal. So, ayun, feeling ko naman, kahit papaano, marunong naman ako mag-check kung sa proposal, kung okay yung proposal or hindi. Based na din dun sa experience ko. So, ayun guys, hindi ako ganun ka-expert dun sa mga ganung bagay, pero gusto ko makatulong din dun sa ibang mommies na gustong pumasok sa freelancing. So, ayun, kung yun yung way na mabibigay ko para mag-guide kayo sa pag-apply, sa paghahanap ng client or pag-apply ng job. So, ayun, itatry ko yung best ko. Pero, ayun na nga guys, mag-work na ulit ako, nag-stop lang ako kasi gusto kong i-share yung thoughts ko and ayun, pag hindi ko na vlog, makakalimutan ko na naman siya and yung vlog ko, ano siya, instant, wala akong script or whatever. Kaya ayun, mag-work na ulit ako ngayon dahil later may dentist appointment kami. So, ayun lang muna for today's video guys. Kung meron pa kayong tanong about sa freelancing and sa work from home, ayan, i-comment nyo lang yan, itatry kong sagutin yan. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye! Full-time, ay hindi. So, take 2, charis. Parang, wait lang, hinihingal ako. Napagod sa pagsasalita. So, kung gusto nyo